Magandang araw po mga kababayan. Komentaron lang natin itong pagpunta ni BBM doon sa Baclaran dahil punong-puno daw po ng basura ang harap ng Baclaran Church. Ngayon, ang sinasabi niya rito mga kababayan, dahil matagal na raw po hindi gumagana ang pumping station. Napagana lang daw po ito last year pa sa panahon daw nila. Kasi ang pinapalabas ito ni BBM na sa panahon pa ni PRRD daw hindi napagana itong pumping station. Pero kung titingnan nyo po mga kabayan, 2022 sila umupo. Ano ba nga 2026 na? 4 years na sila nasa pwesto. Ibig sabihin, kung 2022, 2023, 2024, 2025, hindi nila ito napagana, ibig sabihin, pinabayaan din nila ito, mga kababayan, yung pumping station na to. Bakit pa nila isinisisi ito sa administrasyon ni PRRD? Mahabang panahon na po yung 4 years. Taon-taon po tayong binabaha. Di ba po? O baka ngayon lang nangyari ito, mga kababayan. Baka hindi napapansin ni BBM, bakit ba nangyari ito ngayong mga basura nandyan sa Baclaran? Tandaan po natin na nagtatambak dyan sa may MOA ng bagong reclamation. Ibig sabihin, lumiliit po ang tinatakbuhan ng tubig na galing sa taas, papuntang dagat. Kasi bakit? Tinatambakan ng lupa po yun eh. Pinapatay mo yung dapat na takbuhan ng tubig, pinapatay nyo po doon dahil tinambakan nyo ng lupa yung dagat para maging lupa yung dagat, mga kababayan. Yun po ang nakakaano dito. Kaya po ang nangyari, patuloy po tayong binabaha dahil ang nangyari po, lumiliit yung takbuhan ng tubig. Kasi tandaan po natin, yung Baclaran na yan, ang harap niyan, dagat talaga yan. Tinambakan ng lupa yan. Di ba po? Ngayon, nagtatambak na naman sila doon sa likod ng MOA, doon sa may seaside, mga kababayan. Nilalo nang lumiliit ang tinatakbuhan ng tubig. Kaya nga, yung baha dito sa Maynila, umiiksi na yung takbuhan. Lumiliit na, mga kababayan. Pakinggan lang natin si BBM, mga kababayan. Makikita, at saka doon sa susunod na pupuntahan natin with the Baclaran River, makikita nyo talaga kung gaano kalaki ang problema ng basura. At kung gaano, itong halimbawa, itong pumping station na ito, 7 years na. Never pong gumana. Last year lang po gumana. Never pa pala umandar dito. Ngayon lang gumana ito nung last year. Nung typhoon season ulit last year. Pero makita ninyo na kapag hindi natin lininis ito, barado ka agad yung pumping station. At ganyang karami ang pumasok na basura. Ito galing naman, hindi dito yan galing sa labas yan. That came from Manila Bay, di ba, ang pumasok dito. Kasi mga kababayan, alam din mo natin yung mga basura, kasalanan din po yun ng mga mayor. Kasi sinasabi nga ni Rizzy, may pondo dyan. May pondo dyan sa pangungulikta ng basura. Ang problema lang, hindi napuntahan, lalong-lalo na yun nasa loob-looban, mga kababayan. Di ba? Mayroon naman po talagang matagal bago mangulikta ng basura. Sa isang linggo, minsan 2 beses lang. Ay saan magtatapon yung tao? Hindi katulad dyan na sa Maynila, sa iba't ibang lugar ng nasa syudad, araw-araw umiikot yung basura dyan. Kahit araw-araw nga, hindi nga nahahakot ang basura ng maayos eh. Kasi bakit? Hindi nga naman napapasok yung kaloob-looban, lalong-lalo na yung mga squatters area. Saan magtatapon yan? Di ba sa dagat din? Kung doon pa lang sa umpisa na may pondo pala dyan, bakit hindi natin tanungin ang mga local government na may pondo pala sa pangungulekta ng basura, mga kababayan? Di ba po? Ituloy lang natin si BBM, mga kababayan. Dahil nasa bayan na naman, yung dati natin nakikita, nasa bayan na naman ng high tide at saka yung pagpasok ng flood water. Gago! Kaya niya, naipit, napunta rito at ganyan ang nangyari. Ang ginagawa ngayon, nililinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Andito si Sec Sharon ng Department of Energy dahil pinag-uusapan namin ng mabuti yung waste to energy ng mga plano. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa
At At sinasabi niya rito, kaya nandyan daw yung energy secretary kasi yung basura daw gagawin daw energy. Paano kaya magagawa itong mga basura gagawin ng energy, mga kababayan? Ano kaya ang nasa plano nila? Nababalitaan niyo pa ba? Mayroon pong proyekto ang Department of Energy regarding sa basura na maging enerhiya. Paano kaya mangyayari yun, mga kababayan? Hindi kaya tayo binubola lang nito para naman makakuha naman ng pondo para kurakutin lang ng kupal na ito, mga kababayan. Kasi wala naman po akong naririnig na may proyekto sila sa basura na gagawing enerhiya. Di ba po? Pinag-aaralan daw, di umano. Ibig sabihin, habang pinag-aaralan yan, may perang kaakibat na gastos yan. Hanggang ilang taon sila mag-aaral niya para maging enerhiya ang basura, mga kababayan. Di ba po? O talagang para lang may makita lang ang tao na marami siyang pinagkakagastusan. Kasi tanda po natin, hingian na naman po ng budget yan. At ang balita ko, trillion na naman. Hindi ko lang masabi kung magkano. Basta trillion daw yung hinihingi na budget, mga kababayan. Di ba po? Ang pinagmamalaki pa, bumaba daw ng 8% ang flood control, mga kababayan. Ibig sabihin, magpapasalamat pa ba tayo sa gobyernong ito na nilimas na nga ang pera ng bayan? Di ba po? At tandaan natin, ang nakukulong lang yung mga kaaway lang nila sa politika. Pero yung mga kakampi nila, andun, nakaupo pa rin. Maganda pa rin ang kanilang, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot kasi dito, mga kababayan. Harap-harapang niluloko tayo ng, Tandaan po natin, bakit po nagkakanda baha dyan sa Maynila? Kasi po, pinatay yung mga ilog na dapat daluyan ng tubig. Puro tao yung nasa ilalim na yan. Puro basura. Then naglagay pa sila ng reclamation dyan sa likod ng MOA. Nilalo wala nang tatakbuhan ang tubig. Kaya po talaga, yung baha, babalik po talaga sa ating mga tahanan. Kasi lumiliit po ang tatakbuhan ng tubig Di ba po? Yun po sa akin lang opinion yan, mga kababayan. Kasi habang iniiksian mo yung tatakbuhan ng dinadaluyan ng tubig at pinapatay mo yung mga ilog, talaga pong sa bahay yan. Kasi alam naman po natin. Kaya nga, yung gagawa ka nga lang po ng bahay, kahit nakakita mo na simentado na yan, pumapasok pa rin ang tubig. May makikita ka, may naglilik pa rin. Halimbawa, nagpa-concrete ka sa yung bubong. Hindi ka naglagay ng yero, concrete lang. O slab, tumutulo. Kasi ang tubig po kasi, occupy space yan, mga kababayan. Habang may malusutan yan, lusot at lulusot yan. Hindi nila naiisip yan, mga kababayan. Kasi ang inisip lang nila, ang kurakutin ang pera ng bayan, mga kababayan. Tuloy lang natin si BBM sa kanyang kahibangan, mga kababayan. We are starting to move forward at mag-auction na raw doon sa kung saan kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy. Kaya yun ang dinegosyo ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal ang pagpapadala. Kaya ang amin na lang iniisip is the location para yung mga LGU. Kasi ang sistema dyan, ang LGU ang bahala sa pagkolekta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Ang ating iniisip. Isipin nyo mga kababayan, sinasabi niya ito na ang LGU ang mangungulikta ng basura. Nakukulikta ba lahat? Ibig sabihin, pag ang LGU ang nangungulikta, ibig sabihin may pondo. Bakit ba nandyan yung mga basura ngayon dyan sa mga kailugan natin? Ibig sabihin, mga kababayan, walang humahakot ng basura. Kasi kung tama ang paghakot, kung tama ang araw-araw dumarating dyan, umaga, darating dyan ang basura, alas 6, kukunin. Kaso mo hindi Umaasa na lang din po yung mga umahakot ng basura. Kung ano yung nakikita nila sa kalsada, yun na lang ang kukunin nila. Di ba po? Hindi po talaga nila pinupuntahan yung kasulok-sulukan ng mga ito. Basta pag main road lang.
Yung ibig sabihin, kung sino yung nadaanan, yun lang. Paano yung nasa likod mo na hindi nila alam na may basura na pala, may iwanan na ngayon doon. May mali po sa sistema ng pangunguleksyon ng basura. Kung hindi nila ano yan, kasi ang inisip ko kasi dyan, baka ninanakaw lang din ng LGUs ang budget niya sa basura, mga kababayan. Kasi nung araw, hindi naman ganyan eh. Pag sinabi mong dadaan ng basura dyan, alas 6 nandyan yan. Ilalabas lahat yung mga basura. Tapos gabi na naman ulit, may mangungulikta na naman. Ang nangyari po kasi ngayon, nagbibigay sila, nag-designate sila ng lagayan ng basura sa isang lugar, tapos wala namang kumukulikta, di ibig sabihin ay ipon, bumabaho ng bumabaho. Ganun po ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Tapos ito, sinasabi ni BBM ngayon na ang LGU, ang mga ngulikta ng basura, napupuntahan ba lahat ng kasuluk-sulukan ng lugar dito sa Maynila para lang makuha ang basura? Hindi. Yun po nakakalungkot, mga kababayan. Tuloy lang natin siya sa kanyang kakulangutan. Landfill dadalhin sa waste to energy plant. So tinitignan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling na dadalhin yung basura kung saan man yung magiging waste. Isipin mo, mga kababayan, tatanggapin ba ng sa sinasabi niyang waste, energy to waste yung mga kaning baboy? Ano ba ang tinatanggap? Hindi nila pinapaliwanag ano bang basura ang tinatanggap na pwede dyan. Kasi yung tao, hindi po, kahit na mayroon na tayong segregation law, hindi nga nasusunod dyan, mga kababayan. Segregate mo yung plastic, segregate mo yung bakal, segregate mo yung kanin, baboy. O di ba po, hindi po nasusunod dyan. Basta ang tao, nagsama-sama dyan, basura. Kasi, bakit? Sa inis ng tao, sa matagal walang koleksyon ng basura, matagal hindi kasi kaagad nangukulikta, namamaho, mga kababayan. Okay lang sana kung mayroon kang alagang baboy para lang anuin mo. Yun ang nakakalungkot po, mga kababayan. Tapos sinisisi nito, parang siya pa ang bida-bida rito, mga kababayan. Nakakalungkot lang pong isipin na mayroon tayong mga pondo na hindi nagagamit ng tama. Tapos ngayon, nagre-react siya. Bakit tumambak dyan ang basura dyan sa harapan ng Baclaran Church? Kasi nga po, wala nang pupuntahan eh. Tinambakan po nila, mga kababayan, yung likod ng MOA. Diba? Ginawa nila reclamation yan at gagawin nila mga building yan, mga kababayan. Malaki po ang tatambakan nila hanggang harap po yata yan ng Diamond Hotel. Ang tatambakan nila dyan. Yan po nakakalungkot, mga kababayan. Niluluko lang po tayo nitong gobernong ito. Kasi budget na naman po kasi yan, mga kababayan. Sigurado ba tayo na magagamit lahat yan? Doon sa sinasabi nila, mga kababayan. Parang ang hirap pong maniwala, sa totoo lang. Pero, pilitin nating maniwala dahil presidente yan nagsasalita. Pero alam natin na hindi mangyayari ito. Paano niya mapupunta yung mga basura doon sa waste to energy? Anong gagawin ang proseso? Anong klase bang basura ang tatanggapin ng na yan? Doon pa lang sa truck, hindi naman yan eh. Nagsisegregate lang naman yung mga kolektor ng basura, yung papakinabangan, yung mga plastic bottle, yung mga karton, yung mga yun lang naman eh. Pero pagdating sa mga restaurant na halo-halo yung tinatapon, mga kanin, mga tira-tira doon sa Jollibee, wala naman pakinabang doon eh. Ang segregation nangyayari doon sa koleksyon ng basura. Ay minsan kasi ang nangyayari, tinatambak lang siya sa lugar, paano papipiliin yun? Kung hindi naman na-segregate, idadump lang yun ng basurero. Alangan naman siya pa mamimili. Yun po ang maling sistema dito, mga kababayan. Kasi, wala ho talagang tamang oras kung anong oras talaga mangunguleksyon ng basura. At hindi po napupuntahan lahat ng tao, lahat ng kabahayan doon sa pinupuntahan ng basura. Paano? May budget, hindi naman ginagamit ng maayos. Baka naman binubulsa lang ng mga local government. Kaya ganyan na ganyan lagi. Dahil tandaan nyo, yung Maynila, di ba, namahaw nung si Lacuna ang umupo.
Bakit nung naman si Isko, nagamit yung tama yung budget, hindi naman ganun ka, ano ang Maynila ngayon? Di ba, may mga local government po talaga na pinagkakortahan ng basura. Di ba po? Nakakalungkot mga kababayan. Tapos sisihin mo, dating administrasyon. Di ba mga kababayan? Nakakalungkot lang po mga kababayan, sa totoo lang. Hanggang dito na lang po. Palambing po ng like, share, and subscribe. God save the Philippines.